Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging mayabang si Haring Akas ng kaharian ng Huda. May bantang sasalakayin ng Jerusalem ng kaharian ng Israel at kaharian ng Syria. Natatakot siya, pero noong inalok siya ng Diyos na huwag siyang matakot kasi ang mga banta ng pagsasalakay ng mga kahariang ito ay hindi mangyayari, hindi siya naniwala. Sinabi ni Propeta Isaias na magbibigay ang Diyos ng tanda na hindi siya pababayaan. Humingi siya na kahit anong tanda at ibibigay ito sa kanya ng Diyos. Ayaw niyang humingi ng tanda. Hindi siya naniwala. Pinagalitan siya ng propeta. Pero kahit na ayaw niyang humingi ng tanda, magpapadala ang Diyos ng tanda. Hindi titigil ang tulong ng Diyos. Ang batang babae ay manganganak pa at ang anak niya ay magiging hari. Kaya magiging tanda siya na hindi sila iiwanan ng Diyos. May 2 level na kahulugan ang tandang ito. Ito'y tumutukoy sa batang asawa ng hari na noon ay buntis. Manganganak ang asawa niya at ang anak na ito ay susunod pa sa kanya na maghahari. Ibig sabihin na hindi matatalo ang Jerusalem ng 2 kaharian na nagbabantang sasalakay sa kanila. Ang 2 kaharian ito ay masisira. Sisirain sila ng empero ng Assyria. Ganun nga ang nangyari. Patuloy ang paghahari sa Jerusalem. Nasira ang Assyria at ang Israel. May pangalawang level pa na kahulugan ang tanda. Hindi lang isang batang babae ang manganganak. Ang manganganak ay isang birhen at ang anak niya ay talagang magiging tanda na sumasa atin ng Diyos, Emmanuel, kasi siya mismo ay Diyos na naging tao. Kaya talagang siya ay ang Emmanuel, ang Diyos na sasa atin. Natupad ang tandang ito pagdating ni Jesus. Isinilang siya ng Birhen Maria at siya ay ang Diyos na kasama natin kasi siya ang Diyos na naging kapwa-tao natin. Palagi nating narinig ang salitang Noel. Popular nga ang awit ng The First Noel. Ang salitang Noel ay nangangahulugan ng Pasko sa wikang French. Ito ay galing sa salitang Emmanuel. Kaya yan talaga ang kahulugan ng Pasko, ang Diyos na sumasa atin.
Maniwala tayo na kahit aayawan natin ang alok ng Diyos, ang balak niyang kaligtasan ay hindi mabibigo. Patuloy niya tayong ililigtas. Ang tanong lang ay, tatanggapin ba natin ang kanyang alok? Magiging kasama ba tayo sa kaligtasan ito? Malapit nang darating ang dakilang hari natin. Buksan mo po, Panginoon, ang aming puso upang tanggapin ka namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.